Tumawag sa akin ang anak ko. Sa pinakatahimik na tono ng boses niya, sinabi niya, "Pa, ikakasal na ako bukas. Kinuha ko na lahat ng pera sa mga account mo at naibenta ko na rin ang bahay. Paalam." Natawa ako ng malakas. Para akong nabaliw. Wala siyang ideya na ang bahay na inakala niyang naibenta niya, hindi pala talaga. Pero doon tayo sa dulo. Sa ngayon, masaya lang ako dahil nandito ka. Pakisuyong i-like ang videong ito, pakinggan mo ang kwento ko hanggang sa dulo, at ikwento mo sa comments kung saang syudad mo ako napapakinggan. Sa ganoon, malalaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng kwento ko. 37 taon kong binuo ang buhay ko ng may tiyaga, bawat piraso't piraso. Ako si Gregorio Morales at sa edad kong 62, inakala kong nasaksihan ko na ang lahat ng maaaring ihagis ng buhay sa akin. Nakatira ako sa isang simpleng 2 kwartong bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng Cebu City. Nagtatrabaho ako bilang part-time sa silidaklatan ng munisipyo at nasisiyahan ako sa tahimik kong buhay. Ang anak kong si Ricardo Carding Morales, 34 na taong gulang, ay palaging ambisyoso, baka sobra pa nga. Ang nanay niya si Luz Viminda ay namatay noong 12 taong gulang pa lang si Carding. Ako ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. 2 trabaho ang pinasok ko at isinakripisyo ko ang lahat. Inakala ko na ang pagpapakasakit na iyon ang garantiya ko para sa kanyang katapatan o kahit man lang utang na loob. Ang unang kakaibang senyales ay lumitaw 3 buwan bago magsimulang gumuho ang lahat. Tumawag sa akin si Carding para hingin ang mga numero ng aking bank accounts. "Pa, gusto ko lang po sanang tulungan kayong mag-set up ng automatic payments," sabi niya. May boses na kasing lambot ng pulot. "Matanda na po kayo. Ayaw kong may makaligtaan kayong mahalaga." Nag-aalinlangan ako. May kumirot sa sikmura ko. Ngunit siya ang anak ko, ang bugtong kong anak. Naalala ko ang mga gabing walang tulog, ang mga overtime, ang mga kaarawan na ipinagdiwang ko sa murang cake dahil kapos sa pera. Naisip ko, dapat siguro pagkatiwalaan ko siya pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. At ibinigay ko sa kanya ang mga detalye. Ang pangalawang senyales ay dumating pagkaraan ng 6 na linggo. Bumisita si Carding kasama ang fiancé niya, si Carmela Mela Diaz. 26 taong gulang siya at isa sa mga babaeng maganda sa isang matalim, kalkuladong paraan na nagpaparamdam sa iyo ng inis nang hindi mo alam kung bakit. Umupo sila sa sala at nilibot ng mata ni Mela ang lahat, ang mga muebles, ang mga pintura, ang lumang orasan sa ibabaw ng mantel. "Malaki na siguro ang halaga ng bahay na ito, Lolo Gregorio," komento niya. Hindi man lang ako tinawag na tatay o Sir Morales. "Ang taas na kasi ng real estate market dito." "Ito ang tahanan ko," sagot ko lang. "Wala akong interes na ibenta." Tumawa si Carding at hinawakan ang kamay niya. Siyempre hindi pa. Nagkukwento lang si Mela. Pero may isang bagay sa kanyang tingin ang nagpakulo sa aking sikmura. Tapos, dumating ang mga statements. Bawat linggo ng umaga, tinitingnan ko ang aking mga account online habang nagkakape. Noong linggo ng huling bahagi ng Oktubre na iyon, huminto ang tibok ng puso ko. Ang savings account ko, kung saan mayroon akong 950,000 na naipon sa loob ng ilang dekada ng pagsisikap, ang insurance ng asawa ko at mga taon ng pagtanggi sa sarili ng bakasyon at bagong damit, ay nagpakita ng balanse na 100,000 lang. Ang current account ko ay halos walang laman, mayroon lang 2,500. Nanginginig ang kamay ko nang tawagan ko ang bangko. Ang representative, isang mabait na binibini na nagngangalang Lucia, ay sinuri ang aking history. "Mr. Morales, ang mga withdrawal na ito ay ginawa mula sa inyong online banking. Ang mga transfer ay napunta sa isang account na nakapangalan kay Ricardo Morales. Anak niyo po ba siya?" Hindi ako nakasagot. Ibaba ko ang telepono nang walang sinasabi at nanatili ako sa kusina, nakatingin sa dingding sa loob ng 3 oras. Paano niya nagawa? Bakit niya ginawa? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang aking kabataan, ang aking mga oportunidad, ang aking mga relasyon, at ito ang paraan ng pagbayad niya sa akin. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang telepono ko.
Si Carding. Muntikan ko nang hindi sagutin, ngunit isang bagay sa loob ko ang pumilit sa akin. Hello pa. Masaya ang tunog niya, halos euphoric. Magandang balita. Ikakasal na ako bukas. Nagdesisyon kami ni Mela na huwag nang maghintay. Magkakaroon kami ng magandang seremonya sa Alta Vista Golf and Country Club. Naramdaman kong nagsara ang lalamunan ko. Carding, ang mga account ko. Ay, iyon. Tumawa siya. Talagang tumawa siya. Oo pa, kinuha ko ang pera. Kailangan ko para sa kasal at para sa bago naming simula. Huwag kang mag-alala, sapat na ang pensyon mo. At isa pa, ibinenta ko ang bahay. May power of attorney ako dahil sa mga dokumento na pinirmahan mo noong nakaraang taon na alala mo. Ang closing ay kahapon. Mayroon kang turn to araw para lumipat. Tumagilid ang mundo. Ibinenta mo ang bahay ko? Nakakuha ako ng magandang presyo, 2,200,000. Gagamitin namin yan para sa down payment ng kondo sa syudad. Kailangan ko ng ibaba. Tumatawag na ang caterer. Mag-usap na lang tayo pagkatapos ng honeymoon. Paalam pa. Naputol ang linya at nanatili akong nakaupo na hawak ang telepono. Nararamdaman ang bigat ng pagtataksil na dumudurog sa aking dibdib. Unti-unti, may ibang bagay ang nagsimulang lumitaw sa loob ko. Hindi ito galit, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, na nagpakunot sa labi ko. Nagsimula akong tumawa. Una ay mahina, pagkatapos ay mas malakas, hanggang sa tumulo ang luha sa aking mukha. Wala si Carding ideya kung ano ang ginawa niya. Ang bahay na inakala niyang naibenta niya, ang akala niyang simpleng bahay suburbia na nagkakahalaga ng 2,200,000 ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Dahil ang bahay na ibinenta ni Carding ay hindi ang bahay na tinitirhan ko talaga. Ang ari-arian na ibinenta niya ay isang paupahang bahay na binili ko 15 taon na ang nakalipas. Ang inirehistro ko sa pangalan ko para sa mga layuning pangbuwis, ang inookupahan ng mga tenant na may lease contract na may bisa pa sa loob ng 18 buwan. Ang totoong tahanan ko, kung saan ako nakaupo ngayon, walang mortgage at may halaga na malapit sa 28,000 ay nasa ilalim ng isang tiwala ng pamilya de Guzman Luz Viminda na nakapangalan sa pamilya ng aking yumaong asawa. Hindi man lang alam ni Carding na umiiral ang tiwala na iyon. Aba, ang sakim at hangal kong anak. Ano ang pinasok mo? Ang pagtawa ay humupa at nag-iwan ng isang bagay na mas solid, parang yelo sa mga buto. Umupo ako sa mesa ng kusina ko, ng totoo kong kusina, at pinilit ko ang sarili kong mag-isip ng malinaw. Ano ba talaga ang nawala sa akin? Ang pagbebenta ng paupahang bahay ay lilikha ng legal na impyerno. Kapag nalaman ng mga mamimili na may mga tenant na may balidong kontrata, magsisimula ang mga demanda. Ang pamilya Garcia ay nakatira doon sa loob ng 3 taon at may 16 na buwan pa ang kontrata nila. Haharapin ni Carding ang mga demanda mula sa mga mamimili para sa fraud at malamang mga kasong kriminal dahil sa pagbebenta ng ari-arian na sa legal na termino wala siyang karapatang ibenta. Ang power of attorney na sinasabi niya, hindi ako kailanman pumirma ng ganoon. Ang pinakamasakit ay ang ninakaw na ipon. Ang 950,000 na iyon ay kumakatawan sa aking seguridad, kalayaan, ang aking medikal na kinabukasan. Ang perang iyon ay inilaan para hindi ako maging pabigat kaninuman. Isang mapait na kabalintunaan na ang sarili kong anak ang nagnakaw nito para lang hindi niya ako kailangang pasanin. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi naintindihan ni Carding. Hindi ako walang kalaban-laban. Hindi ako isang matandang nalilito na handang tanggapin ang pagtataksil ng tahimik. Bago ako nagtrabaho sa silid-aklatan, nagtrabaho ako sa mga law office sa loob ng ilang dekada. Naiintindihan ko ang mga kontrata, ari-arian at pandaraya. At higit sa lahat, nagtago ako ng detalyadong records ng lahat. Binuksan ko ang filing cabinet at kinuha ang folder na may etiketang Paupahang Bahay, Calle de los Robles. Sa loob ay ang mga kopya ng kontrata sa mga Garcia, ang patunay ng kanilang security deposit, at ang deed ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Hindi ako kailanman nagbigay kay Carding ng power of attorney. Anuman ang sinasabi niyang mayroon siya, peke ito, o nakuha niya ito sa pamamagitan ng panlilinlang.
Sinuri ko pagkatapos ang folder ng real estate. Ang totoo kong bahay, kung saan ako nakaupo ngayon, ay nakapangalan sa tiwala ng pamilya de Guzman Luz Biminda. Ako ang trustee at beneficiary, ngunit ang ari-arian ay hindi nakapangalan sa akin bilang isang pisikal na tao. Lumaki si Carding doon, ngunit hindi siya kailanman nag-abalang intindihin ang legal na istruktura na nagpoprotekta dito. Nagluto ako ng kape at nagsimulang gumawa ng listahan ng dapat kong gawin. Una, iulat ang pagnanakaw sa pulis. Pangalawa, kontakin ang fraud department ng bangko. Pangatlo, kumuha ng abogado. Pang-apat, tiyakin na protektado at alam ng mga Garcia ang sitwasyon. Panglima, magtipon ng mga ebidensya ng pandaraya ni Carding sa pagbebenta ng ari-arian. Habang nagsusulat ako, bumagal ang kamay ko. Gusto ko ba talagang ikulong ang anak ko? Ang ideya ay nagpakulo sa aking sikmura. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang batang inaruga ko, ang teenager na tinulungan ko sa homework, ang binata na ipinagmalaki ko nang graduate siya. Pagkatapos naalala ko ang boses niya sa telepono, masaya, walang pakialam. Okay ka na sa pensyon mo. Parang wala siyang ginawang masama. Anong klase ng tao ang pinalaki ko? Naisip ko si Mela sa kanyang mga matatalim na mata at ang kanyang matutulis na komento tungkol sa halaga ng bahay. Siya ba ang nagtulak sa kanya dito? O si Carding ay palaging may kakayahan ng ganoong kalupitan at hindi ko lang ito gustong makita? Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text message mula sa aking kapitbahay at kaibigan, si Aling Petra. Ernesto, may nakita akong for sale sign sa paupahan mo sa Calle de los Robles kahapon. At ngayon wala na. Okay lang ba ang lahat? Sumagot ako. Mahabang kwento ito. Magkape tayo bukas. Si Aling Petra ay naging kaibigan ko sa loob ng 15 na taon at nagtrabaho bilang legal assistant bago magretiro. Kailangan ko ng mga kakampi para sa darating. Halos hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Iniisip ang mukha ni Carding kapag naintindihan niya ang ginawa niya. Magsisisi ba siya? Hihingi ba siya ng tawad? O sisisihin niya ako, sasabihing nilinlang ko siya? Pagsikat ng araw, mayroon na akong plano. Hindi ako pupunta sa pulis kaagad. Una, titipunin ko ang bawat ebidensya, idodokumento ang bawat krimen, at bubuo ako ng isang kaso na hindi matatanggihan. Pagkatapos, haharapin ko si Carding na may isang pagpipilian, voluntaryong ganap na pagbabayad o kasong kriminal. Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon para gawin ang tama, isang pagkakataon lang para patunayan na siya pa rin ang anak ko at hindi ang estranghero na tumatawa habang nagnanakaw sa akin. Nang 9:00 tumawag ako sa bangko. Gusto kong magulat ng fraud at pagnanakaw sa mga account ko, sabi ko. At kailangan ko ng kumpletong record ng lahat ng transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. Siyempre, Mr. Morales, lubos akong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Sisimulan namin ang investigasyon kaagad, sagot ni Lucia. Pagkatapos ay tinawagan ko si Atibaran Melchor Mel Reyes, isang abogado na pumupunta sa book club ko. Mel, kailangan ko ng tulong mo. Kinuha ng anak ko ang ipon ko at ibinenta ang ari-arian ko sa mapanlinlang na paraan. Kailangan ko ng legal representation at na manatiling confidential ang lahat hanggang sa magdesisyon akong umaksyon. Tumahimik siya ng ilang segundo. Ernesto, seryoso ito. Magkano ba ang pinag-uusapan? Halos 1 milyong piso sa ipon ko at ang 2.2 million mula sa fraudulent sale. Diyos ko, oo, tutulungan kita. Pumunta ka sa office ko mamayang hapon. Ibinaba ko ang telepono at tumingin ako sa salamin sa pasilyo. Ang silver na buhok ko ay maayos na nasuklay. Ang mga mata ko ay malinaw at matatag pa rin. Mukha akong tipikal na matamis na lolo sa baryo. Ngunit may isang bagay na nakalimutan ni Carding. Ang matatamis na lolo ay maaari ring maging mandirigma kapag kailangan. Gusto niyang magpakasal kinabukasan. Sige. Hayaan siyang mag-enjoy sa kasal niya. Hayaan siyang maniwala na nanalo siya. Maghihintay ako, magtitipon ako ng lakas at pagkatapos ay ituturo ko sa kanya kung ano ang nangyayari kapag tinataksilan mo ang taong nagbigay sa iyo ng buhay. Ang office ni Mel ay nasa isang simpleng gusaling tisa sa sentro. Umupo kami ng magkaharap,
nasa pagitan namin ang folder ng aking mga dokumento. Binasa niya ang lahat ng may lumalaking pagdududa, kumukuha ng tala paminsan-minsan. Ernesto, ito ay mas masahol pa kaysa sa inakala ko, sabi niya sa huli. Inaalis ang salamin. Pekeng dokumento ang ginawa ng anak mo para magbenta ng ari-arian na hindi kanya. Hindi lang ito civil fraud, kundi krimen. Maaari siyang humarap sa 5 hanggang 10 taon sa bilangguan. Alam ko, sagot ko ng mahina. Ngunit kailangan kong maintindihan ang lahat ng option ko bago magdesisyon kung paano ipagpapatuloy. Napakabuti, tumango siya. Una, magsusumiti tayo ng ulat ng fraud sa iyong bangko upang i-freeze ang anumang karagdagang transaksyon. Pagkatapos ay aabisuhan natin ang title company na nagproseso ng benta. Kailangan nilang malaman na fraudulent ang operasyon. Pagkatapos, magrereklamo sa pulis. Maaari mong hilingin na mag-imbestiga sila bago mag-sumite ng formal na kaso. Sa ganon, makokontrol natin ang timing. At ang mga mamimili ng bahay? Tanong ko. Malamang na idedemanda nila si Carding para sa fraud kapag nalaman nila ang tungkol sa mga tenant. Maaari rin silang magdemanda sa title company dahil sa hindi pagtuklas nito. Sa isang paraan o sa iba, si Carding ang magiging responsable para sa buong presyo ng pagbili at ng mga pinsala. Tinitigan ako ni Mel ng seryoso. Kailangan kong itanong, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Anak mo siya. Tinitigan ko siya sa mata. Ninakaw niya ang ipon ko sa buong buhay ko at sinubukan niya akong iwan sa kalye. Anong klase ng anak ang gumagawa niyan? 2 oras kaming naghanda ng mga dokumento. Paglabas ko sa office ni Mel, nakapagsumit na kami ng mga reklamo ng fraud sa bangko at sa title company. Ang reklamo sa pulis ay isusumite kinabukasan ng umaga. Habang naglalakad ako papunta sa kotse ko, tumunog ang telepono ko. Pa, bakit ako tinatawagan ng bangko tungkol sa isang fraud investigation? Ano ang nangyayari? Galit si Carding. Ang bangko ay nagmarka ng mga transfer mula sa mga account ko bilang kahina-hinala. Sumagot ako ng mahinahon. Iyan ang karaniwang procedure kapag naglilipat ng malalaking halaga. Pero anak mo ako. Sabihin mo sa kanila na okay ang lahat. Okay ba ang lahat, Carding? Kinuha mo ang 950,000 nang walang pahintulot ko. Nagbago ang tono niya, naging mas matigas. May pahintulot ka. Binigyan mo ako ng access sa mga account mo para tulungan ka sa isang emergency. Hindi para ubusin mo ang lahat ng mayroon ako. Hindi iyan tulong. Iyan ay pagnanakaw. Hindi ito pagnanakaw, ito ay loan. Ibabalik namin ni Mela sa iyo kapag na-set up na kami at ang tungkol sa bahay ay ganap na legal. May power of attorney ako. Carding, hindi ako kailanman pumirma ng power of attorney. Katahimikan. Pumirma ka nga. Naalala mo noong na-ospital ka dahil sa pneumonia? Dinala ko sa iyo ang mga papel sa ospital. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa aking likod. Na-ospital ako noong nakaraang taon, 4 na araw dahil sa severe pneumonia. Halos hindi ko na maalala ang mga araw na iyon, lagnat, gamot, pagod. Kailangan kong makita ang mga papel na iyon, sabi ko. Pa, huwag ka nang maging mahirap. Legal ang lahat. Tawagan mo ang bangko at sabihin mo sa kanila na i-cancel ang investigasyon. Pakiusap, bukas na ang kasal. Ayaw ko ng stress na ito. Dapat inisip mo iyan bago mo ninakawan ang tatay mo. Ibaba ko ang telepono bago ko pa marinig ang sagot niya. Noong gabing yon, dumating si Aling Petra na may alak at kaaliwan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya mula sa shock patungo sa galit. Ang walang hiya, sabi niya. Alam mo na kasama kita sa lahat. Bilang testigo, mag-imbestiga kung ano ang kailangan mo. Salamat, sagot ko. Nararamdaman ang bigat ng tunay na pagkakaibigan. Sa katunayan, may kailangan nga ako. Gusto kong makipag-usap sa pamilya Garcia. Kailangan nilang malaman ang nangyayari. Tumawag kami ng magkasama at si Mang Tomas Garcia ay sumagot na nag-aalala. Sir Gregorio, okay po ba ang lahat? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng may pag-iingat. Kaya, ibinenta ng anak niyo ang bahay na tinitirhan namin nang walang sinasabi sa inyo o sa amin. Tanong niya nang hindi makapaniwala. Ano ang mangyayari sa kontrata namin?
Ang kontrata nyo ay may bisa pa rin. Pinakalma ko siya. Nagtatrabaho ako sa abogado ko para ayusin ito. Protektado kayo. Ngunit gusto ko lang kayong abisuhan kung sakaling subukan kayo ng mga mamimili na i-pressure. Diyos ko, salamat sa pag-aabiso, sir. Bilangin nyo kami para sa anumang kailangan nyo. Declarations, testimonya, kahit ano pa. Pagkatapos magbaba ng telepono, nagsalin pa si Aling Petra ng alak. Wala si Carding ideya kung ano ang darating sa kanya, komento niya. Hindi niya inakala na ako ay isang matandang nalilito na maaari niyang manipulahin, sagot ko. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng email mula sa title company. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ito. Mr. Morales, ipinahayag ng aming investigasyon ang mga seryosong irregularidad sa pagbebenta ng ari-arian na matatagpuan sa Calle de los Robles, 1247. Ang power of attorney na ipinakita ni Ricardo Morales ay tila naglalaman ng inyong pirma, ngunit ang selyo ng notaryo ay pag-aari ng isang notaryo publiko na expired na ang lisensya sa petsang iyon. Bukod pa rito, ang dokumento ay may petsa noong kayo ay naospital at ang aming mga records ay nagpapakita na ang notaryo ay nasa ibang lugar noong araw na iyon. Itinuturing namin itong posibleng, ipinasa ko ang email kay Mel na may isang linya lang. Peking lahat. Iyon ang ebidensya na kailangan ko. Si Carding ay hindi lang naging reckless or morally questionable. Gumawa siya ng kalkuladong fraud. Inisip ko siya na pumapasok sa kwarto ko sa ospital na may mga papel na halos hindi ko makita. Marahil ay pinapirmahan ako sa mga blanko na pahina para punuin pagkatapos at makakuha ng peking notarization. Pagkatapos ay dumating ang isa pang message mula kay Carding. Pa, kailangan nating mag-usap. Maaari ka bang pumunta sa kasal bukas, please? Gusto kong nandoon ka. Tinitigan ko ang screen. Gusto niyang pumunta ako sa kasal na binayaran gamit ang ninakaw kong pera. Sumulat ako, nandoon ako. Hayaan siyang mag-isip na okay ang lahat. Hayaan siyang magpakasal sa kanyang kalkuladong fiancé. Hayaan siyang magdiwang gamit ang pera ko. Hayaan siyang maniwala na nakalusot siya. Ngumiti ako, nag-post para sa mga larawan. Gaganap ako bilang isang mapagmataas na ama. At pagkatapos, kapag hindi niya inaasahan, ituturo ko sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang kasal ay eksakto sa inakala ko, mahal, marangya, at ganap na walang init. Ang Alta Vista Golf and Country Club ay kumikinang sa mga puting rosas at crystal chandeliers. Nagsuot ako ng pinakamahusay kong suit, navy blue, elegante at simple, at dumating ako ng maaga. Si Mela ay nakakasilaw sa isang damit na sigurado akong nagkakahalaga ng 250,000. 250,000 ko. Si Carding na nakatuksedo ay nakangiti na parang wala siyang alalahanin. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa akin. Talagang dumating ka pa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Masaya akong nandoon ka. Alam kong naging kakaiba ang mga bagay, pero ito ay isang bagong simula para sa ating lahat. Tinitigan ko siya. Talaga bang naniniwala siya doon na ang pagnanakaw sa akin ay kakaiba lang? Pagbati, Carding, sabi ko sa isang neutral na boses. Mukha kang masaya. Lumapit si Mela na may matalim ng ngiti. Ernesto, anong detalye na pumunta ka? Nag-aalala si Carding na galit ka pa rin dahil sa, alam mo na, ang pera at ang bahay. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamahusay. Hindi mo na kailangan ng malaking bahay at kami ni Carding ay makakabuo ng aming kinabukasan. Anong konsiderasyon? Sagot ko sa isang mabait na tono, ngunit may malamig na tingin. Ang seremonya ay maikli. Umupo ako sa harap na hilera. Pinagmamasdan ang anak ko na nangangako na mamahalin at aalagaan ang isang babae na tumulong sa kanya na traidorin ang sarili niyang ama. Sa panahon ng banquet, nakipag-usap ako ng may edukasyon, uminom ng champagne na halos hindi ko naramdaman at ngumiti sa mga larawan na hindi ko nagugustuhing makita muli. Nang kinakain na ang cake, nag-vibrate ang telepono ko. Isang message mula kay Mel. Nagbukas na ang pulis ng investigasyon. Mga kaso ng fraud ay inihahanda. Ipagpatuloy natin. Tinitigan ko si Carding na tumatawa kasama ang mga kaibigan niya.
walang alam sa lahat. Hindi pa, naisip ko. Hayaan siyang magkaroon ng huling kasiyahan na ito. Ito ang huli sa mahabang panahon. Ang paghaharap ay dumating pagkaraan ng 3 araw. Nagpakita si Carding at Mela sa pinto ko ng walang abiso. Galit siya. Si Mela ay may tensyonado, malamig na mukha. Itinulak ni Carding ang pinto at pumasok ng hindi naghihintay ng imbitasyon. "Maaari ko bang malaman kung ano ang ginawa mo?" Sigaw niya. Frozen ng title company ang pera mula sa benta. Sinasabi nilang peke ang power of attorney. Nagbabanta silang idemanda ako. Sinara ko ang pinto ng mahinahon. "Marahil dahil peke ito," sagot ko. "Sinamantala mo na may sakit ako para pirmahan ko ang mga papel na hindi ko naintindihan at pagkatapos ay pinalsipika mo ang notarization. Iyan ay krimen, Carding. At bukod pa, ninakaw mo ang ipon ko sa buong buhay ko." Lumapit si Mela. "Ito ay katawa-tawa. Tinutulungan ka lang ni Carding. Matanda ka na, Ernesto. Hindi mo na kayang pamahalaan ang mga pananalapi o ari-arian mo. Gumawa kami ng pabor sa lahat." "Isang pabor?" tanong ko. "Ubusin ang mga account ko at magbenta ng bahay na hindi mo maaaring ibenta? Hindi ito pagnanakaw kung masyado ka ng senile para pamahalaan ito," sinabi niya. "Anak mo si Carding. Ang lahat ng mayroon ka ay magiging kanya pa rin. Inuna lang namin ng kaunti." "Nakikita ko," sabi ko ng napakatahimik. "Iyan pala ang plano noon, maghanap ng lalaking may ama na may pera, manipulahin siya para magnakaw at itatag ang buhay mo sa ibabaw niyan." "Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol kay Mela," tutol ni Carding. "Mahal niya ako. Mahal niya ang mana mo o ang inakala niyang mana mo." Pagtatama ko, lumapit si Mela sa akin. "Aatras ka ba sa mga akusasyon na ito?" sabi niya nang may malamig na ngiti. "O gagawin naming miserable ang buhay mo? Sasabihin namin na may demensya ka. Idedeklara ka naming incapable. Isasasanitize ka namin sa isang home." Naramdaman ko ang yelo na tumatakbo sa aking mga ugat. "Iyan ay banta. Iyan ay pangako," sabi ni Carding sa isang mahina, nagbabantang boses. "Sinisikap kong maging mabait. Tawagan mo lang ang bangko at ang title company at sabihin mo sa kanila na ang lahat ay authorized. Sa ganoon, ipagpapatuloy nating lahat ang ating buhay. At kung hindi, ibabaon ka namin sa mga kaso sa loob ng maraming taon. Marami kaming abogado. Gagastusin namin ang anumang natitira sa iyo sa honoraria at sasabihin namin sa lahat na nalilito ka." Sa isang sandali, naramdaman ko ang takot. Hindi para sa kanilang mga banta. Mayroon ako ang ebidensya, kundi para sa kung ano ang naging anak ko. Ang galit at nagbabantang lalaking iyon ay isang estranghero na may mukha niya. Ngunit hindi ako nabuhay ng 37 taon na mahina lang. "Umalis kayo sa bahay ko," sabi ko sa isang tinig na parang bakal na hindi ko man lang nakilala. "Kayong dalawa, ngayon. Pa, umalis kayo. Meron kayong 5 segundo bago ako tumawag sa pulis." 1. Hindi ko na binilang ang 2. Umalis sila. Si Mela ay naghahagis ng mga insulto. Si Carding na may mukha na deformed ng galit. Nang makita ko ang kotse nila na papalayo, bumagsak ako sa sofa na nanginginig ang mga kamay. Wala nang mga maskara. Alam ko na kung sino ang kausap ko. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Mel. "Isumite mo ang formal na reklamo. Gusto kong i-prosecute sila ng may buong bigat ng batas." "Sigurado ka ba?" Ganap, ang mga sumunod na araw ay inilaan ko sa pagpapahinga. Nagbasa ako, inalagaan ang garden ko, nagtanghalian kasama si Aling Petra. Kailangan kong bawiin ang pisikal at emosyonal na lakas ko. Ang paghaharap ay mas nakapagpabigat sa akin kaysa sa inamin ko. Ngunit habang dinidiligan ko ang mga rosas ko, nararamdaman ang sikat ng araw na nagpapainit sa mukha ko. Naramdaman ko rin kung paano lumalaki sa akin ang isang bagong bagay, isang malamig, ganap na determinasyon. Gumawa si Carding at Mela ng kanilang pagpipilian. Ngayon, mabubuhay sila sa mga kahihinatnan. 1 linggo pagkatapos ng away na iyon, tumawag muli si Carding. Ang boses niya ay kakaiba ang tunog, mas malambot, halos parang bata, tulad noong maliit pa siya at may gusto.
Pa, maaari ba tayong mag-usap, please? Naisip kong ibaba ang telepono. Sa halip sinabi ko, nakikinig ako. Marami akong pinag-isipan tungkol sa lahat. Sa ginawa ko. Pumipiyok ang boses niya. Mali ako pa. Alam ko, hinayaan ko si Mela na punuin ang ulo ko. Ang stress ng kasal, lahat ng magkasama. Pero ikaw ang tatay ko. Hindi ko kailanman. Huminto siya. Mukha siyang apektado o mahusay siyang umarte. Humihingi ako ng paumanhin pa. Maaayos natin ito. Isang bahagi sa akin ang nakakaalala sa pagdadala sa kanya sa aking mga bisig, pagtuturo sa kanya na magbisikleta, pagpalakpak sa kanyang mga graduation, ay gustong maniwala sa kanya at patawarin siya kaagad, ngunit natutunan ko na ang aral tungkol sa bulag na tiwala. Ano ba talaga ang iminumungkahi mo, Carding? Ibabalik ko ang pera, lahat. Manghihiram kami ni Mela kung kailangan at ang tungkol sa bahay, ako na ang bahala. Makikipag-usap ako sa mga mamimili. Aasikasuhin ko ang lahat. Mabilis siyang nagsalita ngayon, nagmamadali. Huwag mo lang itigil ang investigasyon, hindi ako maaaring magkaroon ng criminal record pa. Sisirain nito ang karera ko, ang buong buhay ko. Dapat inisip mo iyan bago ka gumawa ng fraud, sagot ko. Alam ko at humihingi ako ng paumanhin, pero bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Huwag mong sirain ang buhay ko dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali, parang ang pagnanakaw sa tatay mo ay pareho lang sa pagkalimot sa kaarawan niya. Gaano katagal mo ibabalik ang pera? Tanong ko. Siguro 6 na buwan, 1 taon, sa pinakamahaba. Kailangan namin ng oras para makakuha ng loan. Wala kang 6 na buwan, Carding. Nagsimula na ang investigasyon. Nagiging desperado ang tono niya. Kaya, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Gusto ko ng kumpletong restitusyon sa loob ng 30 araw, sabi ko. Bawat dolyar na kinuha mo kasama ang interes. Gusto ko ng nakasulat na pag-amin at gusto kong harapin mo ang mga kahihinatnan ng mga aksyon mo. Imposible. Hindi kami makakakuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng 30 araw. Kaya, dapat inisip mo iyan bago mo ninakaw sa akin. Ang cruel mo, wala kang puso. Anak mo ako, ang bugtong mong anak. Paano mo magagawa ito sa akin? At paano mo nagawa ito sa akin? Sagot ko ng mahina. Ibaba ko ang telepono at pinatay ko ang cellphone ko. Noong hapong iyon, nagpakita si Mela ng mag-isa. Nakita ko siya sa bintana habang bumababa siya mula sa kotse, malinis sa isang cream-colored suit. Kumatok siya ng 3 beses bago ko binuksan. Ernesto, kailangan nating mag-usap ng face-to-face, sabi niya ng may ngiti. Maaari ba akong pumasok? Hindi, nagulat siya. Sinusubukan kong makipagkasundo. Gawin mo iyan mula sa porch. Tumigas ang panga niya, ngunit pinanatili niya ang kanyang sarili. Tingnan mo, alam kong iniisip mo na ako ay isang gold digger na nagmamanipula sa anak mo. Ngunit mahal ko talaga si Carding at sinusubukan kong iligtas siya mula sa disaster na ito. Sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa akin na bawiin ang mga kaso, sabi ko. Sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa iyo na mag-isip ng matino, pagtatama niya. Alam mo ba kung ano ang gagawin ng isang kasong kriminal sa buhay niya, sa kanyang karera, sa ating kinabukasan? Oo, sagot ko. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang ituloy ito. Tinitigan ako ni Mela at tumawa ng mapait. Alam mo ba, tama si Carding tungkol sa iyo. Isa kang matandang makasarili na hindi kayang makita siyang masaya. Masyado kang mapait at nag-iisa kaya mas pinipili mong ibagsak ang sarili mong anak. Kapag nasa bilangguan siya, kapag sirang-sira na ang relasyon ninyo, mararamdaman mo na pinili mo ang pera kaysa sa anak mo. Mamamatay kang mag-isa at kasalanan mo iyan. Paalam, Mela. Sabi ko, isinasara ang pinto sa kanyang galit na mukha. Noong gabing iyon, dumating si Aling Petra kasama ang asawa niya, si Mang Delphine, at 2 pang mag-asawa mula sa book club, ang pamilya Jimenez at Rivera. Nagdala sila ng pagkain, alak, at isang bagay na mas mahalaga, suporta. Nalaman namin ang lahat, sabi ni Aling Petra. Niyakap ako. Gusto naming malaman mo na hindi ka nag-iisa. Umupo kami sa sala at ikinuwento ko sa kanila ang lahat.
Hindi lang ang mga katotohanan, kundi ang sakit, ang pagkakasala, ang takot na gumagawa ako ng isang bagay na hindi mapapatawad sa pagrereklamo sa sarili kong anak. Nakinig sila nang walang paghatol. Ginagawa mo ang tama, sabi ni Mang Delphine ng matatag. Ang ginawa ni Carding ay krimen. Kung hahayaan mo lang iyan, itinuturo mo sa kanya na maaari siyang magtaksil sa kahit sino ng walang kahihinatnan. Tumango si Carolina. Ninakaw ng kapatid ko sa nanay ko. Pinatawad siya. Hindi nagsumite ng kaso. Pagkaraan ng 5 taon, ginawa niya ulit. May mga tao na natututo lang kapag humaharap sila sa totoong kahihinatnan. Ang mga salita nila ay pumulupot sa akin na parang isang mainit na kumot. Hindi ako baliw o kruwel. Ako ay isang lalaking nagpoprotekta sa sarili ko mula sa isang taong nagpakita na mapanganib kahit na ang taong iyon ay ang anak ko. Nang umalis sila, hinigpitan ni Aling Petra ang kamay ko. Magpakatatag ka, Ernesto. Ginagawa mo ang mahirap, ngunit ginagawa mo rin ang tama. Kinabukasan, tinawagan ko si Mel. Wala nang deal o kasunduan, ituloy natin ang lahat. Naintindihan, sagot niya. At para sa kung ano ang halaga, naniniwala ako na ikaw ay napakalakas ng loob. Malakas ng loob o stubborn. Hindi ako sigurado, ngunit hindi na ako makakabalik. Bumalik sila ulit 1 linggo ng umaga nang tahimik ang kapitbahayan. Nakita ko sila sa bintana, si Carding at Mela, naglalakad sa driveway ng may sukat na mga hakbang. Nagdala si Carding ng mga bulaklak, si Mela ng 1 kahon ng pastry. Peace offerings. Muntikan ko nang hindi buksan, ngunit nanalo ang kuryosidad ko. Anong bagong estratehiya ang dala nila? Pa, sabi ni Carding sa isang malambot na boses at namumula ng mga mata na parang umiyak siya. Hinihingi lang namin ang 5 minuto. Labag sa aking pinakamahusay na paghuhusga, pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala, sila sa sofa, ako sa aking armchair, nagpapanatili ng distansya. Inilagay ni Carding ang mga bulaklak sa center table. Margaritas, ang paborito ko. Siyempre, naalala niya. Pa, nagkamali kami, nagsimula siya. Sa lahat, sa kung paano namin kayo kinausap, sa ginawa namin, hindi ito mapapatawad. Yumuko siya pasulong na may tapat na ekspresyon. Itong mga nakaraang linggo, hindi ako natutulog. Iniisip ko ang ginawa ko, kung paano ko kayo sinaktan. Ikaw ang tatay ko. Pinalaki mo ako ng mag-isa, ibinigay mo sa akin ang lahat at binayaran kita ng pagtataksil. Ito ay eksakto sa gusto kong marinig, dahil noon parang isang pag-arte. Nagsalita si Mela sa isang mahina na boses. Ernesto, may utang din ako sa iyo na paumanhin. Naging horrible ako sa iyo. Nagsabi ako ng mga malulupit na bagay. Ang totoo, natakot ako. Mahirap ang mga magulang ko. Lumaki ako ng walang anuman. Nang makilala ko si Carding, nakita ko ang isang oportunidad na magkaroon ng mas mahusay na buhay at nagtulak ako ng sobra. Mga bagay na kinumbinsi mo siyang gawin? Tanong ko. Oo, inamin niya, nakatingin sa akin sa mata. Ideya ko ang tungkol sa pera, ang bahay, ayaw ni Carding. Ako ang nag-pressure sa kanya. Sabi ko, hindi mo mapapansin ang pagkakaiba na gusto mong makita siyang masaya. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Talaga. Hinawakan ni Carding ang kamay ko. Hindi ko ito inalis. Pa, gusto naming ayusin ito. Handa kaming gawin ang anumang kailangan. Humingi na kami ng pangalawang mortgage sa kondo. Maaari ka naming bigyan ng $5,000 sa loob ng 2 linggo. Ang natitira ay tatagal pa, ngunit babayaran namin sa iyo ang lahat. Kasama ang interes, dagdag ni Mela kaagad. Ang sa tingin mo ay patas. At ang mga kasong kriminal? Tanong ko. Nagdilim ang mukha ni Carding. Iyan ang problema pa. Kung iiwanan nila ako na may criminal record, mawawalan ako ng trabaho. Nagtatrabaho ako sa finance, sisantihin nila ako. Paano ko ibabalik sa iyo ang pera noon? Paano ko bubuhayin ang isang pamilya? Hindi ako humihingi na patawarin mo ako. Hindi ko iyan nararapat. Hinihingi ko lang ang isang oportunidad para ayusin ito nang hindi sinisira ang kinabukasan ko. Pakiusap, Ernesto, dagdag ni Mela. Gusto naming magkaanak. Gusto ni Carding na bigyan ka ng apo, ngunit hindi niya magagawa iyan mula sa isang selda. Apo, tinamaan ako ng salita sa dibdib.
Palagi kong pinangarap na kalungin ang mga anak ni Carding, ikwento sa kanila ang kasaysayan ng aming pamilya. Alam nila eksakto kung saan tatamaan. Pag-isipan mo ng mabuti, ni pressure ni Carding. Gusto mo ba talagang bisitahin ng mga future mong apo ang tatay nila sa bilangguan? Gusto mo bang lumaki sila na alam na ang lolo nila ang naglagay sa tatay nila doon? Tiningnan ko silang dalawa. Mahusay ang pag-arte. Ang luha ni Carding ay tila tapat. Ang pagsisisi ni Mela ay tila nakakumbinsi, ngunit nakita ko ang mga detalye. Ang paraan kung paano siya tumitingin sa orasan, ang tensyon sa balikat ni Carding, ang kamay niya na humihigpit ng sobra sa akin kapag hindi ako sumasagot. At kung sabihin kong hindi, tanong ko ng mahina, ang pagbabago ay kaagad. Tumigas ang ekspresyon ni Carding. Sumandal si Mela sa likod na may mga brasong nakakrus. Kaya pinipili mong sirain ang anak mo, sabi ni Carding ng malamig. At bakit? Dahil sa pera na hindi mo naman kailangan. Mayroon ka ng iyong mahal na bahay, ang iyong komportabling buhay. Aalisin mo sa akin ang lahat dahil sa pagmamataas. Hindi ito pagmamataas, ito ay hustisya. Hustisya? Tumawa si Mela ng matigas. At ang hustisya para sa amin? Si Carding ang bugtong mong anak. Ang lahat ng mayroon ka ay magiging kanya pa rin. Ang tanging ginawa lang namin ay inuna ng kaunti. Kaya, ayon sa iyo, ang ideal sana ay namatay na ako ng mas maaga para mas maging komportable sa kanya? Sagot ko. Huwag mong baluktutin, galit si Mela. Isa kang matandang selfish na hindi kayang makita siyang masaya. Hindi ako ipinagtanggol ni Carding, nagmamasid lang, naghihintay kung ang approach na iyon ay gagana ng mas mahusay kaysa sa mga luha. Tumayo ako ng dahan-dahan. Umalis kayo sa bahay ko, pa, umalis kayo. Nanginginig ang boses ko sa galit. Pumasok kayo dito na may mga bulaklak at peking paumanhin, sinusubukang manipulahin ako para hayaan ko kayong nakawan ako ng walang kahihinatnan. Talaga bang naniniwala kayo na hindi ko nakikita ang ginagawa ninyo? Tumayo si Carding, namumula ang mukha. Magsisisi ka kapag nakaupo ako sa isang selda, kapag iniwan ako ni Mela dahil hindi ko siya kayang buhayin, kapag nag-iisa ka sa bawat Pasko. Tandaan mo na ikaw ang pumili nito. Hindi ako ang pumili, sagot ko ng malamig. Ikaw ang pumili noong araw na nagdesisyon kang nakawan ang tatay mo. Hinawakan ni Mela ang braso niya. Umalis na tayo. Hindi siya karapat-dapat. Hayaan siyang mabulok dito ng mag-isa sa kanyang pera. Isinara nila ang pinto ng malakas. Nanatili ako sa sala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Sinubukan nila ang lahat. Paumanhin, manipulasyon, pagkakasala, banta. Nag-alok pa sila sa akin ng mga apo bilang bargaining chips, na para bang ibebenta ko ang aking dignidad para sa isang pares ng mga larawan ng pamilya. Ngunit sa ilalim ng galit, nanatili ang isang malamig na tanong. Paano kung tama si Carding? Paano kung sinisira ko siya? Paano kung sa loob ng ilang taon, magsisi ako nito? Hindi ko inalis ang mga pag-iisip na iyon. Noong araw na iyon, nakita ko sa likod ng kanilang mga maskara. Hindi sila nagsisisi sa pananakit sa akin, nagsisisi lang sila na nahuli sila. Itinapon ko ang mga margarita sa basura at tinawagan ko si Mel. Kadarating lang nila para subukang manipulahin ako para bawiin ko ang mga kaso, paliwanag ko sa kanya. Nag-alok sila na ibalik ang isang bahagi ng pera kung ititigil namin ang lahat. Ano ang sinabi mo sa kanila? Na umalis sila sa bahay ko. May isang pause at pagkatapos ay ang mainit na tawa ni Mel. Mabuti sa iyo, Ernesto. Iyan ay nangangailangan ng maraming lakas. Lakas o katigasan ng ulo, hindi ko alam, ngunit hindi na ako makakabalik. Dumating ang araw ng paglilitis pagkaraan ng 6 na linggo. Inihanda ako ni Mel para sa lahat, ang proseso, ang mga tanong, ang posibilidad na tanggapin ni Carding ang isang kasunduan. Ngunit siya, matigas ang ulo at delusional, ay tumanggi. Kumbinsido siya na papanigan siya ng isang jury laban sa mapaghiganting ama. Nagsuot ako ng isang simpleng gray suit at maayos akong nagsuklay. Sabi ni Mel sa akin, kailangan mong magmukhang vulnerable, ngunit matatag. Hindi ka biktima. Ikaw ay isang survivor. Ang courtroom ay malamig,
Inilaw ng mga fluorescent na sumasalamin sa mga makinang nasahig. Umupo ako sa likod ng mesa ng akusasyon na magkasama ang mga kamay. Si Carding ay nasa kabilang panig kasama si Mela at ang abogado niya, si Ricardo Chen, isang eleganteng lalaki, espesyalista sa financial crimes. Nang magtagpo ang mga mata namin, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, totoong takot. Mabuti, sa wakas ay naintindihan niya na seryoso ito. Ang prosecutor, isang babae na may karakter na nagngangalang Andrea Rios, ay nagpakita ng isang matibay na kaso. Bank records ng mga hindi autorisadong transfer. Ang testimonya ng title company tungkol sa pekeng power of attorney. Ang expert analysis ng falsified na pirma. Nagpatotoo ang mga Garcia tungkol sa balidong lease contract at tungkol sa chaos na muntik na silang iwanan na walang bahay. Ang estratehiya ng depensa ay malinaw. Ipinta ako bilang isang matandang nalilito at may hinanakit na nagsisisi sa pagtulong sa kanyang anak. Tumayo si Chen para sa kanyang initial statement. Mga ginang at ginoo ng jury, ang kasong ito ay tungkol sa isang misunderstanding ng pamilya at late remorse. Binigyan ni Gregorio Morales ang kanyang anak na si Ricardo ng access sa kanyang mga account at autoridad sa kanyang ari-arian. Bakit? Dahil siya ay 62 taong gulang, nabubuhay ng mag-isa at nangangailangan ng tulong. Hindi nagnakaw si Carding sa kanyang ama, kumilos siya ng may pahintulot niya. Ngunit ngayon, naimpluwensyahan ng iba at apektado ng pagkalito na sarili ng edad, isinulat muli ni Mr. Morales ang kwento at nagpakita siya bilang biktima. Naramdaman ko ang galit na kumulo sa loob ko, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na tahimik. Ang paglilitis ay umusad ng mahinahon at methodical. Tinawag ni Andrea ang kanyang mga testigo ng isa-isa, nagtatayo ng kaso ng piraso't piraso. Isang empleyado ng bangko ang nagpatotoo na tinawagan ko siya kaagad nang matuklasan ko ang kakulangan ng pera, umiiyak at nalilito. Ipinaliwanag ng representative ng title company ang mga irregularidad ng dokumento. Isang handwriting expert ang nagpakita kung paano ang pirma ko sa di umano'y power of attorney ay hindi tumugma sa karaniwan kong pirma. Nanginginig ito, walang katiyakan, na aayon sa isang taong pumipirma sa ilalim ng matinding gamutan o walang ganap na kamalayan. Pagkatapos ay ako na ang sumunod. Umakyat ako sa witness stand, inilagay ang kamay ko sa Biblia at sumumpa na sasabihin ang katotohanan. Pinamunuan ni Andrea ang aking testimonya ng may katatagan at pag-iingat. Ikinuwento ko ang relasyon ko kay Carding, kung gaano ako ka-proud na pinalaki ko siya ng mag-isa. Ang pagkawasak ko nang matuklasan ko ang kanyang pagtataksil. Mr. Morales, tanong ni Andrea, binigyan mo ba si Carding ng pahintulot na i-withdraw ang $950,000 mula sa savings account mo? Hindi, sagot ko ng malinaw. Hindi kailanman. Inautorisa mo ba siyang ibenta ang paupahan mo? Hindi. Ang bahay na yon ay bumubuo ng kita na nagdaragdag sa retirement ko. Hindi ko kailanman ia-autorisa ang benta nito. Pumirma ka ba ng power of attorney na nagbibigay kay Carding ng kontrol sa iyong mga pananalapi? Hindi nang may kamalayan, na ospital ako dahil sa severe pneumonia, may napakataas akong lagnat. Nagdala si Carding ng mga papel at sinabi niya na mga insurance form iyon. Halos hindi ko na maalala ang mga araw na iyon. Agresibo akong tinanong ni Chen. Sinusubukang ipinta ako bilang resentful at nalilito, ngunit handa ako. Totoo ba, Mr. Morales, na hindi mo aprobado ang relasyon ni Carding kay Mela? Tanong niya. Hindi. Ang hindi ko aprobado ay ang pagnanakaw niya sa buong buhay ko. Nagkaroon kayo ng pagtatalo dahil sa relasyon nila, tama? Tulad ng anumang pamilya. Ngunit ang kasong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mahal ng anak ko, kundi tungkol sa financial crimes. Nakatira ka ng mag-isa, tama? Walang malapit na pamilya bukod kay Carding. Nakatira akong mag-isa. Oo, hindi iyan nagiging sinungaling sa akin o isang mapaghiganting tao. Sinubukan ni Chen ang iba't ibang angles, ngunit walang tumama. Nasa akin ang katotohanan. Pagkatapos ay turn ni Carding.
Giniya siya ni Chen sa kanyang bersyon ng mga kaganapan, kung gaano siya nag-aalala sa akin, kung paano ko raw hiniling sa kanya na pamahalaan ang aking mga pananalapi, kung gaano raw ako kasaya na tumutulong sa kasal. Ang kanyang pag-arte ay pinakintab at nakakumbinsi. Pagkatapos tumayo si Andrea para sa cross-examination at nagsimulang masira ang lahat. Mr. Morales, sinabi mo na humingi ng tulong ang iyong ama para pamahalaan ang pera niya. Kailan eksakto ginawa niya ang kahilingan na iyon? Ito ay isang bagay na pinag-uusapan namin sa loob ng ilang buwan, bumulalas siya. Maaari ka bang magbigay ng anumang message, email o note kung saan nakasaad ang kahilingan na iyon? Ito ay verbal. Nakikita ko, tungkol sa power of attorney. Sinabi mo na kusang loob na pinirmahan ito ng iyong ama sa ospital. Gayunpaman, ang notaryo publiko na ang selyo ay lumilitaw sa dokumento ay nasa California noong araw na iyon at ang ospital ay nasa Cebu. Paano nakita ng notaryo na iyon ang pirma? Namutla si Carding. Hindi ko alam, may error siguro sa mga records. Isang error? Tinaas ni Andrea ang isang kilay. O pinalsipika mo ang notarization pagkatapos mong makuha ang pirma ng iyong ama sa ilalim ng panlilinlang. Hindi ako nagpalsipika ng anuman. Pag-usapan natin ang pagbebenta ng bahay sa Calle de los Robles, patuloy niya. Inabisuhan mo ba ang mga mamimili na may balidong lease agreement sa mga Garcia? Akala ko alam nila. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, tanong ni Andrea ng malamig. Nagpakita ka bilang may-ari na may ganap na autoridad na magbenta. Hindi mo ba isinasaalang-alang ang iyong responsibilidad na mag-ulat na may mga tenant na may aktibong kontrata? Nagsimulang magkasalungat si Carding, nagsasalita ng talamak, paulit-ulit. Pinagmamasdan siya ng jury habang ang kanyang well-rehearsed na bersyon ay gumuho. Ang totoo, Mr. Morales, pagtatapos ni Andrea, alam mo eksakto ang ginagawa mo. Pinalsipika mo ang mga dokumento, ibinenta mo ang isang ari-arian na hindi mo pag-aari, inubos mo ang account ng iyong ama at ginawa mo iyan sa isang dahilan para tustusan ang kasal mo at ang bago mong buhay. Hindi ba ganoon? Hindi, gusto ko lang siyang tulungan. Gusto niyang nakawan siya, gusto niyang mawalan ng ipon at walang bahay. Tinanggap ng hukom ang pagtutol ni Chen para sa argumentative question, ngunit nagawa na ang pinsala. Nakita ng jury si Carding na nawalan ng kontrol, nagsinungaling sa sarili ng malakas. Nang matapos ang closing arguments, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Tapos na ang bahagi ko, nasabi ko ang katotohanan, nagbigay ako ng ebidensya at nilabanan ko ang manipulasyon. Ang anumang darating pagkatapos ay hindi na nakasalalay sa akin. Tumayo kami nang umalis ang jury para mag-deliberate. Bago sila umalis, tumingin sa akin si Carding sa huling pagkakataon. Ang mga mata niya, na palaging puno ng confidence, ay ngayon ay walang laman at natatakot. Tinitigan ko siya nang hindi umaalis. Iyan ang anak na pinalaki ko, at iyan ang hatol na nakuha niya mismo. Ang jury ay tumagal ng 3 oras. Nang bumalik sila, ang mga mukha nila ay seryoso, ngunit matatag. Sa kaso ng grand theft, paano idineklara ang akusado? Guilty. Sa kaso ng fraud, paano idineklara ang akusado? Guilty. Sa kaso ng falsification of documents, guilty. Gumuho ang mukha ni Carding. Si Mela ay huminga ng malalim. Nanatili akong napakatahimik. Nararamdaman ang bigat ng salitang iyon na umuugong sa courtroom. Guilty. Itinakda ng hukom ang petsa ng sentensya para sa 2 linggo pagkatapos. Lumabas si Carding sa ilalim ng piyansa. Ngunit ipinilit na ang katotohanan. Pupunta siya sa bilangguan. Sa labas naghihintay ang mga reporter. Inabisuhan ako ni Mel na nakakuha ng lokal na atensyon ng kaso. Matandang ama, nagreklamo sa sariling anak dahil sa pagnanakaw. Mr. Morales, ano ang nararamdaman mo sa verdict? Tanong ng isang reporter. Tumigil ako at sumagot ng malinaw. Nararamdaman ko na nagawa ang hustisya. Ang ginawa ng anak ko ay krimen. Traidor siya sa taong pinakamamahal niya at kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. May mensahe ba para sa ibang pamilya na nagdurusa sa financial abuse laban sa matatanda? Oo, hindi kayo obligado na protektahan ang mga nananakit sa inyo, kahit na pamilya pa, lalo na kung pamilya.
Ang pagmamahal ng walang hanggan at walang kahihinatnan ay hindi pagmamahal, ito ay pagpapahintulot sa abuse. Ang sentencing hearing ay mas matigas pa. Ang hukom Gabriela Mendez ay nakinig sa mga impact statements mula sa magkabilang panig. Nag-usap ang mga Garcia tungkol sa takot na mawalan ng tahanan. Ikinuwento ng mga mamimili ng bahay ang economic disaster na muntik na silang ibagsak. Nag-usap ako tungkol sa pagtataksil, sa pagpapahiya, sa sugat ng makita ang isang anak na maging magnanakaw. Pagkatapos, humingi ng clemency ang abogado ni Carding. Si Carding umiiyak ay nagsalita sa hukom. Mahal na hukom, alam kong hindi ko na maibabalik ang ginawa ko. Traitor ako sa aking ama, ang lalaking nagsakripisyo ng lahat para sa akin. Hinayaan ko ang kasakiman at bad judgment na sirain ang relasyon namin. Naiintindihan ko na kailangan akong parusahan. Humihingi lang ako ng awa, isang oportunidad na muling itayo ang buhay ko, at balang araw ay bayaran ang ginawa ko. Tinitigan siya ng hukom ng matagal. Mr. Morales, hindi ka gumawa ng simpleng pagkakamali, sabi niya sa huli. Gumawa ka ng serye ng mga kalkuladong desisyon, pinalsipika mo ang mga dokumento, sinamantala mo ang pagkakasakit ng iyong ama, gumawa ka ng fraud laban sa maraming tao. Hindi ito impulsive crimes o dahil sa desperasyon, kundi dahil sa sense of entitlement at kasakiman. Huminto siya. Hindi ka nagpakita ng pagsisisi hanggang sa matuklasan. Binantaan mo ang iyong ama nang humingi siya ng hustisya. Hindi ka nararapat sa pagpapahintulot. Sinentensiyahan niya siya ng 7 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkaraan ng 4 na taon. Bukod pa rito, kailangan niyang bayaran ang kumpletong restitusyon sa akin at sa mga mamimili, kasama ang court fees at sanctions. Ang kabuuan ay lumampas sa 10,000. Bumagsak si Carding sa upuan, umiiyak. Si Mela ay nanatiling matigas sa disjointed na mukha. Nang dalhin siya ng sheriff na nakaposas, tinitigan niya ako sa huling pagkakataon. Pinanatili ko ang tingin ko ng tahimik. Wala nang natitirang sasabihin. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita kami ni Mel para suriin ang restitution order. Ang court ay ni-freeze ang mga assets ni Carding at Mela, paliwanag niya sa akin. Ang kondo na binili nila ay ibebenta, ang mga account nila ay i-embargo. Babayaran kanila sa loob ng maraming taon, marahil ilang dekada. At si Mela? Tanong ko. Hindi siya inakusahan ng kriminal dahil si Carding ang pumirma at nagpatupad ng lahat. Ngunit bilang asawa niya, siya ay civilly responsible sa restitution. Maaari nilang i-embargo ang sweldo niya, ang mga account niya, anumang asset na nakapangalan sa kanya. Naisip ko ang babae na tumawag sa akin na selfish old man na nag-usap tungkol sa mga apo na parang negotiation chips. Mukhang may plano rin ang hustisya para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magkadena ang mga kahihinatnan. Nawala ni Carding ang trabaho niya sa finance. Walang kumpanya ang gustong kumuha ng isang convicted fraudster. Binura ni Mela ang kanyang mga social media accounts na puno ng mga larawan ng kasal at motivational quotes. Lumayo ang mga kaibigan at kakilala. Ang kondo ay naibenta ng may lugi sa isang foreclosure. Natanggap ko ang unang bayad ng restitution, 500,000 na nagmula sa bentahan na iyon. Tatagal ng ilang taon para mabawi ang lahat, ngunit gumagana ang sistema. Nagpadala sa akin ang pamilya Garcia ng isang card. Salamat sa inyong tapang na ipagtanggol ang tama. Iniligtas niyo ang tahanan namin at nagturo kayo ng aral sa aming mga anak tungkol sa hustisya. Nag-organisa si Aling Petra ng isang hapunan para ipagdiwang ang pagtatapos ng proseso. Nag-toast ang book club namin sa aking lakas, ang aking resilience, ang desisyon ko na huwag hayaang tapakan ako. Gumawa ka ng isang bagay na extraordinary, Ernesto, sabi ni Mang Delfin. Karamihan ay susuko na sana, ngunit nanatili kang matatag. Wala akong pagpipilian, sagot ko. Hindi niya ako binigyan ng iba. Gayunpaman, habang nag-iingay kami ng baso, naramdaman ko ang isang butas sa dibdib ko. Nanalo ako sa court, ngunit nawala ko ang anak ko. Ang batang iyon na binigyan ko ng bagong backpack para sa eskwelahan ay wala na. Pinalitan siya ng isang lalaki na mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa sarili niyang ama. Gayunpaman,
May natitira sa akin na hindi ako handang mawala. Ang respeto ko sa sarili, ang bahay ko, ang kinabukasan ko. 6 na buwan pagkatapos ng sentensya, ang buhay ko ay namulaklak sa isang paraan na hindi ko kailanman inakala. Nagsimula ako ng isang maliit na proyekto ng pagpapayo para tulungan ang mga matatanda na protektahan ang sarili mula sa financial abuse. Sumali si Aling Petra at nagsimula kaming magbigay ng mga workshop sa mga community center at parokya. Bawat tao na tinutulungan namin ay nagbibigay ng kahulugan sa sakit ko. Ang sugat ko ay may layunin. Naglakbay ako sa Ireland at Canada. Binista ko ang mga lumang kaibigan at sa ika-63 kaarawan ko, nag-organisa si Aling Petra ng isang surprise party para sa akin. Nang tingnan ko ang mga nakangiting mukha sa paligid ko, naintindihan ko na nagkamali si Carding. Hindi ako nag-iisa. May community ako, layunin at isang tunay na kaligayahan. Samantala gumuho ang mundo ni Carding. Mahirap ang bilangguan. Inatake siya ng ilang beses. Nagkaroon siya ng depression at anxiety attacks. Dinavorce siya ni Mela pagkaraan ng 8 buwan. Nagpapakita siya bilang isa pang biktima. Bumalik siya sa bahay ng mga magulang niya at nagtrabaho sa 2 store jobs para mabayaran ang bahagi niya ng restitution. Nawala ang social media niya. Walang gustong lumapit sa babae na nagnakaw sa isang matanda. Ang karera ni Carding sa finance ay nasira. Nawala ang kanyang mga certification at idinimanda siya ng dating kumpanya niya. Nang humingi siya ng parol, tinanggihan siya. Walang trabaho, walang support letters, walang patunay ng tunay na rehabilitation. Pupunan niya ang full na 7 taon. Pinili ko na alagaan ang sarili ko at sa kabalintunaan, ang desisyon na iyon ang nagdala sa akin sa pinakamayamang panahon ng aking buhay. Pagtingin sa likod, naiintindihan ko ang nangyari. Minahal ko siya ng sobra, ng walang kondisyon, na nakalimutan kong turuan siya na mahalin din ako. Nagbigay ako ng walang hanggan, nagsakripisyo ng walang sukat, at sa paggawa noon, pinalaki ko ang isang tao na naniniwala na may karapatan siyang kumuha ng anumang gusto niya. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay ang pag-ibig na walang respeto ay walang halaga, at ang isang pamilya na walang integridad ay isang shared surname lang. Ang anak ko ay nasa bilangguan dahil gumawa siya ng mga krimen, hindi dahil ako ay vindictive. Pinili niya ang kasakiman kaysa sa pag-ibig. Hindi ko sinira ang buhay niya, siya mismo ang gumawa nito. Ang tanging ginawa ko ay tumanggi na samahan siya sa pagkawasak na iyon. At ngayon gusto kong tanungin ka, ikaw na nakikinig sa akin. Ano ang gagawin mo kung traidorin ka ng anak mo sa ganitong paraan? Magkakaroon ka ba ng lakas na piliin ang hustisya kaysa sa pagkakasala? Salamat sa pakikinig sa kwento ko hanggang sa dulo. I-like ang videong ito, i-share sa isang tao na kailangang marinig ito, at ikwento sa comments kung saang syudad mo ako pinapanood. Baka ang mensahe mo ay makatulong sa ibang tao na maglagay ng hangganan at maalala na ang pagprotekta sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay survival.